Kaugnay sa hakbang ng gobyerno sa mega oil price hike na masusundan pa raw sa susunod na linggo. Usaping ayuda at iba pang issue, makakapanayam natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Yes, good afternoon Rafi. Good afternoon sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa inyong programa. Opo, hanggang kailan po gagawin yung pamamahagi ng 5,000 cash aid? Ngayon pa lang po kasi humihirit na ng dagdag ayuda at taas pasahe naman yung transport sector. Ano pong reaksyon nyo rito? Well, according to DSWD, nadinig po natin sila nung sila ay nagkaroon po ng press briefing. Nung nakaraan po ay hanggat po sa kakayanin po at hanggat kinakailangan po, tutugunan po ang pangangailangan natin mga kababayan. May pondo naman po para rito. Yes, opo, sinabi po ngayon ni DSWD Secretary na maglalaan po ng 30 billion for this. At dahil certified as urgent na po yung emergency powers, bago mag-Holy Week, kaya ay may patutupad na yung pansamantalang suspension o bawas sa excise tax sa petroleum products? Siguro since meron na po talaga na binigay po ang Pangulo ng Certificate of Urgency, makakaasa po tayo sa ating Kongreso na mabilis po ito mapapa sa batas. At bukod po dun sa temporary suspension ng excise tax, posible bang ibasura na rin daw yung oil deregulation law at yung 12% VAT sa langis, gaya ng panawagan po ng mga transport groups? Tingnan po natin pero hindi pa po yan na pag-uusapan. Pero ano pong open naman po ang pamahalaan doon sa mga iba pang measures para maibsan pa yung epekto nitong mataas na o mabilis sa pagtaas ng presyo ng langis? Sa ngayon po, Sir Rafi, hindi ko masasabi kung ano po ang nais ng gobyerno dahil hindi po talaga siya napag-uusapan at ayoko naman po pangunahan ng ating Pangulo. At dahil po ng mga commuter, sila daw yung talo doon sa taas pasahe, lalo na't hindi naman doon tumataas yung sahod. Paano kaya ito tinitingnan ng Pangulo at ng economic managers? Actually, no, sa ganito mga pagkakataon na lahat naman tayo matatalo dito hanggat hindi pa natatapos ang sigalot dito sa Middle East. So talaga magtutulong-tulungan po tayo, whole of nation and whole of government approach po talaga ang kakailanganin natin. At lahat po tayo magtutulungan, hindi lang po ang gobyerno ang tutulong, kundi mga private sector, mga bawat kababayan po natin ay dapat talaga magtulungan dito. Meron na po bang na-form na crisis committee ang pamahalaan? Isa ito sa mga naging debate doon sa Kongreso nung pinag-uusapan yung emergency powers, kung meron na raw nabuo na crisis committee ang pamahalaan para i-deal itong isyong ito. Sa ngayon po kasi nagkikipag-usap po mismo ang OES, si Secretary Ralph Recto, si ES Ralph Recto, sa ating mga government officials, sa cabinet secretaries, including po mga LGUs. Katulad po na sinabi, kahit po sinasabi natin wala pa pong crisis committee regarding this, nakita po natin kung paano gumalaw po ang gobyerno, nagtutulungan po ang national at ang government para po maibigay po at diretsong maramdaman po ng ating mga kababayan yung tulong po ng gobyerno sa kanila. So sa ngayon, para po sa inyo, hindi pa kailangan ng crisis committee? Hindi ko po masasabi ngayon dahil sa ngayon naman po kahit wala pa pong crisis committee na tayong nakikita ay nandyan po ang OES. Si Secretary Ralph po, si Executive Secretary mismo po ay sa utos na rin po ng Pangulo ay mabilis po na nagtatrabaho at kumikilos para kausapin po ang lahat ng ahensya ng gobyerno po. Opo, dahil po apektado ng mataas na presyo ng langis, ang lahat domino effect na yung epekto ng papataas pang presyo sa petroleum products. Ano po yung konkreto at long-term solution ng pamahalaan? Ngayon po, sabi nga po natin, ito pong inaasahan natin na batas para po ma-reduce agad ang excise tax ay yan po ang inuuna po ng Pangulo. Pati po yung pagbibigay ng ayuda. Masasabi natin na ito'y temporary dahil kahit nga po yung power na hinihingi po ng Pangulo para po ma-reduce ang excess tax, ay temporary lang. Hanggat nandiyan po ang epekto ng hindi pagkakasunduan dito sa Middle East, kakailanganin po kasi ito. Mapunta naman po tayo sa pagpapalit ng Tourism Secretary. Personal na decision po ba ito ni Secretary Cristina Frasco o mismong Pangulo po yung nagpasya? Sila po ang nag-usap at nalaman din po ni Secretary Frasco na mas makakatulong po siya sa posisyong ibibigay sa kanya ng Pangulo. May mga direktibo po ba ang Pangulo na hindi nasunod yung DOTR sa kanyang pamumuno? Sa DOT, wala po nabanggit patungkol po doon. Sa Department of Tourism po? Hindi po napag-usapan ang patungkol sa kanyang performance, kundi nagpapasalamat po dahil malaki po ang naging ambag po ni Secretary Frasco sa pagiging DOT Secretary. At anong pangunahing direktiba naman po ng Pangulo kay Undersecretary Verna Buensoseco na tatayong OIC ng DOT? With all of this happening, yung gulo sa
Middle East at yung epekto nito sa turismo sa Pilipinas? Of course, hindi po natin maiiwasan, makakaroon po talaga ng epekto kung anong nangyayari sa Middle East, kahit saan pong sektor natin dito, including po tourism. At ang mandato lamang po ay gawin po kung ano yung dapat na gawin bilang isang acting secretary or OIC ng Department of Tourism. Hingi na rin po kami ng update tungkol sa ongoing repatriation ng mga Pinoy na naipit sa Middle East at iba pang tulong ng ating gobyerno sa kanila. Sa ating pagkakaalam po, nag-ulat na rin po ang DMW sa Pangulo at meron pong chartered plane na ilalaan at meron po akong pagkakaalam March 11, parang may dumating na po yata, pati meron din po yata darating ng March 14. Patuloy po ang sa mga kababayan po natin na talaga pong willing na po na makabalik sa Pilipinas at kung kakayanin po na sila mailipad agad or maibalik sa Pilipinas, yan po naman ay gagawin ng gobyerno. Baka po may panawagan kayo sa mga kababayan nating nangangamba dito sa patuloy na pagtaas pa rin ng presyo ng langis. Kung may pondo ba tayo para sa mga ayuda, nasa inyo pong pagkakataon para sila mismo ay makausap? Opo, ito pong nangyayari sa atin sa ngayon ay hindi po natin ito pinlano, hindi natin ito ginusto. Hindi po tayo yung direkta mismo na nagkakaroon ng or parte sa sigalot sa Middle East, pero indirectly maapektuhan tayo dahil sa supply ng fuel. So asahan po natin na talaga pong nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng krudo, pero nandito po ang gobyerno para umalalay. At nakita po natin kung paano mabilis na kumilos ang mga ahensya po ng gobyerno, kasama po dito sa pangunguna na rin po ng Pangulo at ni ES Ralph Recto, para po lahat po ng tulong from the national ay maibaba po sa local at para maramdaman po mismo ng mga apektado na mga kababayan natin dito ang ayuda ng gobyerno. Hey, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.